May mga truck na nawawalan ng halaga ng napakabilis. Kaya, kung kukurap ka habang lumalabas ng dealer, mas mababa na ang halaga nito kaysa sa punong tangke ng gasolina na dala nito. Ito ay isang pinansyal na free fall. Sa taong 2026, malupit na pinarurusahan ng merkado ang mga modelo na may teknolohiyang eksperimental at mga presyong labis na itinaas. Ngayon ay ibubunyag namin ang 13 pickup na nagpapasingaw sa mga ipon ng kanilang mga may-ari. Siguraduhing panuurin ang huling 2 pwesto dahil ang pagbagsak ng kanilang halaga ang pinakamalagim sa dekada. Magsimula tayo. Truck bilang 13, Jeep Gladiator. Sa taong 2024, ang average na presyo ng benta ng isang Gladiator ay $46,890. Ang mga may-ari ay dumanas ng pagbagsak na 34% sa loob lamang ng 2 taon. At ito ay isang klasikong kaso ng isang tatak na lumilika ng sarili nitong problema. Binahan ng Stellantis ang merkado ng mga Gladiator. Napakaraming truck, kakaunti ang mamimili. Kaya naman nagsibulang mag-alok ang Jeep ng malalaking diskwento para maalis ang mga ito sa kanilang mga dealer. Pinag-uusapan natin ang mga diskwento na hanggang $20,000 sa inirerekomendang presyo ng benta sa mga bagong sasakyan. Napakinggan ay mainam kung bibili ka ngayon. Ngunit kung meron ka na nito, naging sani iyon ng matinding pagbaba ng halaga ng iyong gamit na sasakyan sa loob ng isang gabi. Isipin mo ito sa ganitong paraan. Kung ang isang bago at modernong Gladiator 2026 ay nasa dealer sa halagang $39,000 pagkatapos ng mga diskwento, magkano sa tingin mo ang halaga ng iyong gamit na sasakyan? At yan mismo ang bitag kung saan nakakulong ang mga kasalukuyang may-ari. Ang Gladiator ay palaging isang niche na produkto. Ito ay masaya, may bentahe ng pagiging convertible na may mga pintuang natatanggal at isang malaking kakayahang pang off-road. Ngunit bilang isang truck, ay hindi ito nakakahila ng kasing husay ng isang Tacoma. Ang suspensyon ay matigas. Ang konsumo ng gasolina ay mataas. Dahil dito, kapag nagiging komplikado ang sitwasyong pang-ekonomiya, ang mga masayang truck na laruan ang unang isinasantabi ng mga mamimili sa merkado ng segunda mano. Ang Gladiator ay perpekto para sa mga pakikipagsapalaran sa katapusan ng linggo. Ngunit kapag kailangan mo ng isang kagamitan para sa pang-araw-araw na trabaho, sadyang hindi ito sapat. At alam ito ng merkado. Kaya naman ang mga halaga ay bumabagsak ng napakabilis. Truck bilang 12, GMC Sierra EV. Sa taong 2024, ang mga truck na ito ay ibinebenta sa average na presyo na $97,380 na may pagbagsak na 36% sa loob ng 2 taon. Ang mga may-ari ay nawalan ng humigit kumulang $35,000 sa halaga ng isang truck na binili nilang bago. Huminto ka at isipin yon sandali. Ang mga truck na ito ay inilunsad sa presyong malapit sa $70,000 para sa pangunahing bersyon na Denali Edition 1 at ngayon ay matatagpuan sa merkado ng segunda mano sa mga presyong bahagya lamang lampas sa isang truck na de-gasolina na may magandang kagamitan. Yan talaga ang isang katotohanang masakit tanggapin. Ang Sierra EV at ang Silverado EV ay magkapareho ng platform na Ultium ng GM. At ang platform na yon ay nagkaroon ng bahagi ng mga problema nito. Naglabas ng mga paunawa ng recall dahil sa posibleng pagkawala ng lakas na control unit at mga aberya sa software na nagiging sanhi ng maling paggana ng mga babalang ilaw ng stability control. Hindi ito nagbibigay ng labis na tiwala kapag naghahanap ka ng isang gamit na dekuryenteng truck na nagkakahalaga pa rin ng malapit sa 6 na digit. At pagkatapos ay pinalala ng GMC ang mga bagay para sa mga kasalukuyang may-ari
sa pamamagitan ng paglalabas ng mas murang mga bersyon sa saklaw ng $60,000 na basic na nagpababa sa resale value ng lahat ng mga unang modelong Denali na yon. Bakit magbabayad ang isang mamimili ng gamit na sasakyan ng $80,000 para sa iyong truck kung maaari siyang makakuha ng bago sa mas maliit na halaga? Iyan ang bitag kung saan nahulog ang marami sa mga unang mamimili ng Sierra EV. Nagmamadali ang GM na ilunsad ang platform na ito upang sumunod sa mga regulasyon, at ang mga problema sa totoong mundo ay hindi nagtagal ay lumitaw. Truck bilang 11. GMC Hummer EV Pickup. Ang parehong pagbagsak na 36%, ngunit ang average na presyo ng benta sa taong 2024 ay $104,180. Nangangahulugan yon na ang mga may-ari ay nawalan ng halos $37,500 sa loob ng 2 taon sa isang truck na binili nilang bago. Ito ay isang nakakamanghang figura. May mga may-ari na nagbayad ng $120,000 para sa kanilang Hummer EV sa simula ng 2024 at sa pagtatapos ng 2025. Ang halaga nito ay nasa humigit kumulang $83,000. Halos $40,000 ang nawala. Narito ang problema. Ang Hummer EV ay palaging higit na isang sasakyan para makuha ang atensyon kaysa sa isang practical na truck. Ito ay napakalaki, napakabigat, at napaka-inefficient kahit para sa isang dikuryenteng sasakyan. Nang lumipas ang pagiging bago nito at nawala ang mga speculator, ang tunay na demand ay sadyang hindi sapat para mapanatili ang mga presyong iyon. At naroon din ang kaba tungkol sa baterya. Ang isang mamimili na nakakakita ng isang gamit na dikuryenteng truck na nagkakahalaga ng $100,000 ay agad na nag-iisip, ano ang mangyayari kapag kailangan ng palitan ang baterya? At sa ngayon, hindi yon isang murang kasagutan. Ang simpleng tanong na yon ang nagpapanatili sa mga alok na mababa sa pangkalahatan. Ang mga opsyong may mataas na gastos tulad ng espesyal na pintura o mga gulong na carbon fiber, mga elemento na nagdadagdag ng $10,000 o higit pa noong bago pa ang mga ito, ay halos walang halaga sa merkado ng segunda mano. Kaya naman, ang mga may-ari ang ganap na umako sa mga gastos na yon. Ang Hummer EV ay nakakakuha ng atensyon, ngunit sa ngayon ay isa rin itong balon na walang katapusan sa paggastos ng pera. Truck bilang 10. Tesla Cybertruck. Pagbagsak ng 36% sa loob ng 2 taon. Sa taong 2024, ang average na presyo ng benta ay $74,485. Yan ay nagpapahiwatig ng pagkawala ng halaga na humigit kumulang $34,000. At para sa marami sa mga unang mamimili, ang sitwasyon ay mas malala pa. Sa taong 2025, naranasan ng Cybertruck ang pinakamalaking pagbagsak sa benta ng anumang dikuryenteng sasakyan sa Estados Unidos. Ang mga unit na naibenta ay bumagsak ng halos kalahati kumpara sa nakaraang taon. At sinasabi na niyan ang lahat. Noong naubos na ng Tesla ang kanilang mga pinakapanatiko na tagahanga, kailangan nilang subukang makuha ang mga regular na mamimili ng mga truck. At ang mga regular na mamimili ng mga truck ay hindi humanga. Ang katawan na gawa sa stainless steel ay magandang pakinggan hanggang sa masanay ka na rito. Mga bakas ng galiri sa lahat ng dako, dumi sa kalsada na halos imposibleng linisin. At kung ang sasakyan ay kakailanganin ng anumang pagkumpuni, alam na ng mga kumpanya ng siguro kung magkano ang gastos nito.
Dahil dito, ang mga premium ng mga Cybertruck ay mas mataas ng malaki kaysa sa isang tradisyonal na pickup. Kung idaragdag natin dito ang mga unang ulat tungkol sa mga problema sa manibela, meron tayong isang pickup na nawalan na ng pagiging bago, hindi nahanap ang target na madla nito, at mabilis na bumabagsak sa merkado ng segunda mano. Ang Cybertruck ay higit na isang pagpapahayag kaysa sa isang kagamitan, at pinarurusahan ito ng merkado dahil doon. Truck bilang siyam, Nissan Titan XD. Sa taong 2024, ang average na presyo ng benta ay $65,127. Sa isang pagbagsak na 41% sa loob ng 2 taon, ang mga may-ari ay nawala ng higit sa $26,700. At sa katapatan, ito ay halos nakakalungkot. Ang Titan XD ay palaging naipit sa gitna ng wala. Inasahan na ito ay magiging isang mabigat na semi-truck, mas may kakayahan kaysa sa isang normal na kalahating tonelada, ngunit hindi lubos na isang pang-heavy duty. Ang problema ay hindi kailanman tinanggap ng merkado ang konseptong yon. Hindi ito tunay na makakalaban sa isang F250 o isang Ram 2500 sa mga mabibigat na trabaho. At ito ay masyadong malaki at hindi matipid para maging isang kaakit-akit na sasakyan para sa pang-araw-araw na gamit ng mga tao na paminsan-minsan lang humahila. Ito ang gitnang anak sa mundo ng mga truck at hindi kailanman ito pinatawad ng merkado. At pagkatapos ay ginawa itong opisyal ng Nissan. Ititigil na ang buong linya ng Titan. At sa mundo ng mga truck, wala nang nagpapabagsak sa resale value ng mas mabilis kaysa sa pagkawala ng modelong ito. Kapag nalaman yon ng mga mamimili, lumilitaw ang mga pag-aalala tungkol sa pagkakaroon ng mga piyesa. Ang suporta ng dealer ay nagiging isang malaking katanungan at ang demand ay bumabagsak. Binanggit din ng mga may-ari ang mga totoong problema sa paglipas ng mga taon. Mga problema sa kalawang, maninipis na panel ng katawan, isang loob na mukhang luma na kahit noong 2024. Ang makina na V8 na may 5.6 na litro ay sa pangkalahatan ay matatag. Hindi yon ang problema. Ngunit sadyang hindi na panatili ng Nissan na mapagkumpitensya ang natitirang bahagi ng truck. Truck bilang 8, Ram 1,500. Sa taong 2024, ang average na presyo ng benta ay $65,514. Sa pagbagsak ng halaga na 47% sa loob ng 2 taon, ang mga may-ari ay nawala ng higit sa $30,800 sa isa sa mga pinakanabibiling truck sa Estados Unidos. Ito ay isang kahanga-hangang figura. At ano ang nangyari? Maraming bagay ang nagkasabay sa panahon, at ang malaking bahagi nito ay bumabalik sa parehong tema ng pagtulak sa mga bagong teknolohiya bago pa man sila maging handa. Tinapos namang Ram ang makina na Hemi V8. Ang makinang iyon, na may 5.7 litro, ay may pangkat ng mga tagasunod na napakatapat. Nagustuhan ito ng mga mamimili ng truck. Nagtiwala sila rito at alam nila kung ano ang kaya nitong tiisin sa loob ng higit sa 200,000 milya. Pinalitan ito ng Ram ng makina na Hurricane na may 6 na silindro sa linya at double turbocharger na sa papel ay naglalabas ng higit na lakas. Ngunit nagpanik ang merkado. Ang mga unang ulat ay hindi nakatulong. May mga nakitang tagas ng langis sa unang 1,500 kilometro at mga aberya sa module ng cooling valve. Ang mga problema sa pagiging maaasahan sa simula ay agad na nagpatakot sa mga mamimili ng mga gamit ng sasakyan. At naroon din ang bagong arkitekturang dekuryente ng Ram. Tinatawag nila itong Atlantis. At ang mga may-ari ay nagsimulang magulat
na ang mga odometer ay kumukurap, na ang mga babalang ilaw ng mga airbag ay bumubukas ng random, mga aberya sa sistemang SOS, at mga truck na namamatay pagkatapos lamang ng ilang araw na nakatigil. Isang may-ari ang nag-post na ang kanyang RAM ay 6 na linggo na sa talyer para palitan ang engine control module ng walang malinaw na solusyon. Ito ang eksaktong nangyayari kapag nagmamadaling inilabas sa merkado nang sabay ang isang bagong makina at isang bagong platform na dikuryente. Truck bilang 7. Ford F1 danat 50 na Lightning. Sa taong 2024, ang average na presyo ng benta ay $74,558. Sa isang pagbagsak na 48% sa loob lamang ng 2 taon, ang mga may-ari ay nawalan ng humigit kumulang $35,800 sa isang truck na inakalang kumakatawan sa hinaharap ng trabaho. Ang pagkatalong ito ay masakit sa ibang paraan dahil ang paglulunsad ng Lightning ay lumika ng napakaraming tunay na ekspektasyon. Kinuha ng Ford ang kanilang pinaka-emblemantikong tatak at itiningga ang lahat sa kuryente. At sa isang sandali ay tila gagana ito. Ngunit kapag sinubukan mong gamitin ito bilang isang tunay na F150, ang mga problema ay mabilis na nagpapatong-patong. Ang otonomiya ay nababawasan sa pagitan ng 50 at 60% kapag humihila malapit sa nominal na kapasidad nito. Sa gayon, ang isang truck na idinisenyo upang humila ng 10,000 libra ay maaaring makatakbo lamang ng sa pagitan ng 80 at 100 milya bago kailanganing mag-recharge. Para sa may-ari ng isang truck na pangtrabaho, hindi yon isang truck na pangtrabaho, yon ay isang panganib. Ang dati ay isang simpleng trabaho ay nagiging isang logistical na palaisipan sa paligid ng mga hintuan para mag-charge. Muling ipinuwesto ng merkado ang Lightning hindi bilang isang pickup na pangtrabaho, kundi bilang isang sasakyan para sa pang-araw-araw na pagbiyahe na may lagayan ng karga. At ang merkado ng segunda mano ay nagbabayad ng mas mababa para doon. Kung ang mga unang ito ay tila brutal na sayo, humanda ka, dahil ang susunod ay mas malala pa. Papasok na tayo sa teritoryo kung saan ang depresyasyon ay hindi lamang masakit, kundi wawasak sayo sa aspetong pinansyal. Ang mga sumunod na pickup ay nawalan ng higit sa kalahati ng kanilang halaga. At sa ilang mga kaso, ang mga may-ari ay nakikita kung paano ang kanilang mga pamumuhunan na may 6 na digit ay nagiging mga historical na pagkalugi. Ang mga ito ay hindi lamang mga numero sa papel. Sila ay mga pamilya na tumaya sa bagong teknolohiya at nagbabayad ng pinakamataas na presyo. Tara na sa 6 na pinakamalala. Truck bilang 6. Chevrolet Silverado EV. Sa taong 2024, ang average na presyo ng benta ay $82,832. Sa isang pagbagsak na 55% sa loob ng 2 taon, ang mga may-ari ay nawalan ng higit sa $45,500. Higit sa kalahati ng halaga ng truck ay naglaho na. Ang ilang mga bersyon ng modelong ito ay lumampas sa $100,000 sa oras ng paglulunsad nito. At ang mawalan ng higit sa kalahati niyon sa loob ng humigit kumulang 2 taon ay hindi lamang isang masamang depresyasyon. Ito ay isang bagay na historical. Ang Silverado EV ay kabahagi sa platform na Ultium ng GM, kasama ang Sierra EV. Kaya naman dala nito ang lahat ng pareho mga problema mula sa isang recall sa merkado. Ngunit bukod doon, ay meron itong sariling natataming karagdagang problema. Ganap na tinanggal ng GM ang Apple CarPlay at Android Auto. Walang pag-duplicate ng screen ng smartphone sa anumang paraan. Sa halip, ipinatupad nila ang isang sariling sistema na based sa Google at pagkatapos ay nagsimulang maningil ng mga buwanang bayad para lamang magamit ito ng buo. $15 bawat buwan para sa pangunahing access sa app. $25 bawat buwan para sa Super Cruise.
Ang mga function na dati ay standard o kasama ng libre sa pamamagitan ng telepono ay meron na ngayong paulit-ulit na suskrisyon sa isang truck na nagkakahalaga na ng halos 6 na digit. Para sa mga mamimili ng mga gamit na gamit, iyon ay isang agarang babala. Hindi ka lang bumibili ng isang truck. Nagmamana ka ng isang buwan ng bayarin para lamang ma-access ang mga function na dapat ay meron ang truck. At higit sa lahat, ang pananabik para sa mga dekuryenteng sasakyan ay naglaho na. Walang may gusto ng isang dekuryenteng pickup na pangtrabaho na ang otonomiya ay nauubos sa sandaling bumaba ang temperatura o kapag nagkabit ng isang trailer. Ang resulta, ang pickup truck na may pinakamataas na depresyasyon sa merkado sa kasalukuyan. Truck bilang 5, Rivian R Isat. Ang nangangakong electric startup ay naging isang brutal na leksyon tungkol sa mga panganib ng maagang pag-adapt ng teknolohiya. Sa presyo ng paglulunsad na lumampas sa $80,000 sa mga tanyag na configuration, ang pagbagsak ng halaga sa unang 2 taon ay naging mabilis. At ang problema ay hindi naman ang kalidad ng pickup mismo. Ginawa ng Rivian ang eksaktong ginawa ng GM. Binawasan ang mga presyo ng mga bagong modelo upang pasiglahin ang benta, na nagwasak sa mga halaga ng gamit na sasakyan sa loob ng isang gabi. Ang R-Isat ay may mga tunay na bentahe para sa mga pakikipagsapalaran. Tank mode na nagbibigay daan sa mga pagliko na may zero na radius. Adjustable na suspensyon na maaring itaas o ibaba depende sa lupain. At mga kakayahang pang off-road na tunay na kahanga-hanga. Ngunit bilang truck na pangtrabaho ay meron itong mga seryosong limitasyon. Ang lagayan ng karga ay maikli. Ang kapasidad sa paghila ay limitado kumpara sa isang tradisyonal na diesel. At ang network ng pag-charge ng Rivian, bagaman makabago, ay kasalukuyan pa ring lumalawak na nag-iiwan sa mga may-ari sa mga rural na lugar na may palagyang kaba sa otonomiya. Bukod dito, ang mga pagkukumpuni ay nangangailangan ng mga espesyalistang tekniko na madalang sa labas ng malalaking lungsod. At ang mga gasto sa serbisyo ay maaari maging astronomical kapag natapos na ang warranty. Ang mga may-ari ng mga unang batch ay umaako sa lahat ng depresyasyon ng pagiging mga guinea pig sa teknolohiya. Ang gumagawa rito na lalong masakit ay ang Rivian bilang isang kumpanya ay may tunay na potensyal. Ang engineering ay matatag, ang disenyo ay makabago, at ang karanasan sa pagmamaneho kapag ang lahat ay gumagana ay tunay na kahanga-hanga. Ngunit ang paglulunsad ng maaga ay nangangahulugan na ang mga unang mamimili ay nagsusubsidya sa pag-aaral ng kumpanya. Ang bawat update ng software, ang bawat pagpapabuti ng hardware sa mga bagong modelo ay nagiging sanhi upang ang mga naunang unit ay magkaroon ng mas mababang halaga. At hindi tulad ng Tesla na meron ng itinatag na network, ang Rivian ay kasalukuyan pa ring bumubuo ng kanyang infrastruktura na nagdadagdag ng kawalan ng katiyakan sa pangmatagalang halaga. Truck bilang 4, Ford Ranger. Isang nakakagulat na depresyasyon para sa isang truck na may katamtamang laki na sa teorya ay dapat magpanatili ng halaga nito ng maayos. Ang simulang presyo ay tila makatwiran kumpara sa kompetisyon. Ngunit ang problema ay mali ang naging pagpuposisyon ng Ford sa Ranger simula pa nung una. Hindi ito sapat na mura para makipagsabayan sa Maverick, na umaagaw sa mga mamimiling mapanuri sa presyo, at hindi rin ito sapat na mahusay para seryosong hamunin ang Tacoma o ang Colorado pagdating sa kakayahang pang off-road at inaasahang katatagan. Naipit ito sa gitna ng walang malinaw na identidad. Ang makina na 2.3 litro na EcoBoost ay may mga dokumentadong problema na nagpapatakot sa mga mamimili ng segunda mano. Ang konsumo ng gasolina ay nakakadismaya para sa isang 4 na silindro na turbo, at ang katatagan ng mga unang taon ng modelo ay kaduda-duda. Ang loob nito ay mukhang luma na kumpara sa kompetisyon na naging moderno na. Ang teknolohiya
ay huli na kumpara sa inaalok ng ibang mga tagagawa. At tila hindi naglalagak ng puhunan ang Ford sa mga makabuluhang update, na isang senyales sa merkado na hindi ito isang prioridad sa pangmatagalan. Ang resale value ay sumasalamin sa lahat ng kawalang katiyahang ito tungkol sa hinaharap na modelo. Bukod dito, malino na binibigyang prioridad ng Ford ang F-100 at 50 at ang Maverick sa kanilang estratehiya sa produkto, na nag-iiwan sa Ranger sa isang estratehikong limbo. Alam ito ng mga dealer, nararamdaman ito ng mga mamimili, at ipinapakita ito ng merkado ng segunda mano sa mga presyo. Kapag ang isang tagagawa ay hindi ganap na nakatuon sa isang modelo, ang mga resale value ay nagdurusa dahil walang gustong maiwan sa isang sasakyan na maaring itigil ang produksyon sa anumang sandali. Ang kawalan ng mga makabuluhang update taon-taon ay nagpapatunay na ang Ranger ay hindi prioridad. At yon ay direktang nagsasalin sa mabilis na depresyasyon na nagpaparusa sa mga kasalukuyang may-ari. Truck bilang 3. Chevrolet Colorado ZR2. Isang premium na off-road na truck na nawawalan ng halaga sa nakakabahalang bilis. Ang presyong bago ay madaling lumampas sa $50,000 sa mga tanyag na configuration. At ngayon, ang mga halaga ng segunda mano ay bumabagsak sa ibaba ng 35,000 sa loob lamang ng 2 taon. Ang problema ay mayroong napakaliit na merkado para sa isang truck na may katangtamang laki na lubang mahusay, ngunit lubang mahal din. Ang karamihan sa mga mamimili ay sadyang hindi kailangan ang mga kakayahang inaalok ng ZR2. Nagbabayad sila ng malaking dagdag para sa mga katangian na malamang na hindi nila kailanman gagamitin. Ang suspensyong multimatic ay kahanga-hanga sa papel, ngunit mahal itong panatilihin kapag may pumalya, at ang mga espesyal na shock absorber ay mahal palitan. Ang makina na 2.7 litro na turbo na may 4 na silindro ay hindi nagbibigay ng labis na tiwala sa mga mamimili ng segunda mano na mas gugustuhin ang isang subok na V6 o isang diesel. Ang konsumo ng gasolina ay mataas para sa laki ng truck. At kapag tumingin ka sa kompetisyon, ang Tacoma TRD Pro ay nagpapanatili ng halaga nito ng mas mahusay. Dahil ang tatak na Toyota ay kasing kahulugan ng off-road na katatagan. Nahihirapan ang Chevrolet na kumbinsihin ang mga mamimili ng segunda mano na ang ZR2 ay sulit sa dagdag na presyong sinisingil nito. Ang pangunahing problema ay humihingi ang Chevrolet ng pera para sa isang full-size na truck, para sa isang katamtamang laki lamang. Ang isang mamimili na may $50,000 ay maaaring makakuha ng isang Silverado Trailboss o kahit lumapit sa isang gamit ng F100 at 50 na Raptor, na parehong may higit na kapasidad, higit na espasyo, at mas mabuting na patunayang pagpapanatili ng halaga. Ang ZR2 ay isang katangi-tanging truck para sa isang napaka-espesipikong gamit. Ngunit ang niche na yon ay napakaliit, kaya sadyang walang sapat na mga mamimili na handang magbayad ng dagdag sa merkado ng segunda mano. Ang mga seryosong mahilig sa off-road ay mas gustong magbago ng isang mas murang truck. Truck bilang 2. Ram 1,000 at 500 na TRX. Ang super truck na may 700 at 2 kabayo ay nawawalan ng halaga sa nakakabahalang bilis. Sa presyong bago ng V8 na supercharged na lumalampas sa $70,000, ang mga halaga ng segunda mano ngayon ay nasa humigit kumulang $55,000 hanggang $60,000 2 taon pa lamang ang nakalipas. Yan ay isang pagkawala na higit sa $30,000 hanggang $35,000. Ang TRX ay biktima ng sarili nitong kalabisan. Ang supercharged na makina na 6.2 litro ay kamangha-mangha, ngunit kumakain ito ng gasolina ng napakabilis. Ang konsumo
ay maaring kasing baba ng 5 kilometro bawat litro sa agresibong pagmamaneho. Para sa isang truck na nagkakahalaga ng $70,000, ang paggamit nito araw-araw ay napakamahal sa aspetong pinansyal. Ang espesyal na maintenance ay hindi mura. Ang pagpapalit ng langis, mga filter at spark plug ay nagkakahalaga ng malaking halaga kumpara sa isang normal na RAM. Ang mga espesyal na gulong na 35 pulgada ay nagkakahalaga ng higit sa $2,000 ang isang set at tumatagal lamang ng marahil 20,000 kilometro sa masiglang pagmamaneho. Ang insurance ay mas mahal ng malaki kaysa sa isang normal na RAM 1,500. Ang TRX ay higit na isang laruan para sa katapusan ng linggo kaysa sa isang kagamitan para sa trabaho. At kapag humigpit ang ekonomiya, ang mga mahal na laruan ang unang nawawala. Ang mga mamimili ng segunda mano ay gusto ng kapasidad ng walang napakataas na gastos sa pagpapatakbo. At ang katotohanang ititigil na ng RAM ang TRX ay may epekto rin sa halaga sa hinaharap. Truck bilang isa, Lordstown Endurance. At narating natin ang pinakamalala sa lahat, ang dekuryenteng truck na pangtrabaho na hindi kailanman nagtagumpay. Nalugi ang Lordstown Motors na nag-iwan sa mga may-ari na ganap na walang matakbuhan. Ang limitadong produksyon ay nangangahulugan na ang mga resale value ay halos zero. Ang mga mapapalad na may-ari ay nakakakuha lamang ng maliit na bahagi ng kanilang ibinayad. Ngunit ang karamihan ay sadyang hindi maibenta ang kanilang mga truck sa anumang paraan. Sino ang bibili ng isang dekuryenteng truck mula sa isang tatak na wala na? Ang mga piyesa ay hindi umiiral, ang serbisyo ay imposible, at ang mga update sa software ay hindi kailanman darating. Ito ay isang brutal na leksyon tungkol sa panganib ng maagang pag-adapt sa mga automotive startup. Ang endurance ay may mga maaasahang detalye sa papel. Mga makina sa mga gulong para sa tunay na all-wheel drive, matibay na disenyo na inisip para sa komersyal na trabaho. Ngunit ang pagpapatupad ay puno ng mga problema simula pa sa unang araw. Mga problema sa produksyon, mga problema sa kalidad, mga problemang pinansyal na hindi kailanman nalutas. Hindi kailanman nagawang palakihin ng kumpanya ang produksyon sa mga antas na uubra. Nawala ng tiwala ang mga mamumuhunan at naubos ang mga pondo. Ang mga may-ari ay naiwan sa mga truck na naging pabigat na lamang. Ito ang pinakamalalang posibleng depresyasyon, mula sa $50,000 o higit pa, tungo sa halos zero. Ito ay isang kwento ng babala tungkol sa panganib ng pagbili ng mga unang unit mula sa mga hindi subok na tagagawa. Kahit ang mga malalaking kumpanya ng sasakyan ay nahihirapan sa mga dekuryenteng sasakyan, ang mga startup ay humaharap sa mga dambuhalang hamon na hindi kayang malampasan ng karamihan. Ayan ang 13 mga pickup na may pinakamalalang depresyasyon sa merkado. Ang mga pattern ay malinaw. Hindi subok na teknolohiya na inilabas ng maaga, mga simulang presyo na hindi kayang panindigan, at mga tagagawa na nagbabawas ng presyo sa mga bagong modelo na nagwawasak sa mga halaga ng mga segunda mano. Ang paglipat sa mga dekuryenteng sasakyan ay naging mas mahirap kaysa sa inasahan ng sinuman. At ang mga tradisyonal na mamimili ng mga truck ay nananatiling mapag-alinlangan tungkol sa hindi subok na teknolohiya sa mga kagamitan para sa trabaho. Ang kahalagahan ng pagsasaliksik bago bumili ay hindi kailanman naging ganito kalinaw. Lalo na kapag tungkol ito sa mga unang unit ng mga bagong-bagong modelo. Ang pagbabayad ng dagdag para sa eksperimental na teknolohiya ay maaari magresulta sa pagkawala ng 10,000 sa depresyasyon. Minsan ay mas mabuting maghintay para sa ikalawa o ikatlong henerasyon kapag ang mga problema ay nalutas na at ang mga presyo ay naging matatag na.